So ayan, welcome back na naman to my channel. So for today's video naman is bibigyan natin ulit ng review itong 20,000 mAh na power bank. Ang brand niya is yung Mitsubishi, same siya ng ating power bank dati na 10,000 mAh power bank. And shoutout nga pala kay Emilio Palamara. So sa video na ito, bibigyan natin siya ng full review kung gaano siya kabilis malobat, kung ilang cellphone yung kaya niyang i-charge, kung gaano kalakas yung power na kaya niyang ibigay, ilang mga cellphones or devices yung kaya natin i-charge, and kung compatible ba ang power bank na ito sa fast charging. So without further ado, let's do the unboxing. So ito na mismong unit, medyo makapal siya ng konti syempre. At ito lang yung kasama niyang charging cable which is micro USB. And the last is yung kanyang manual and wala na siyang ibang laman. So ito na, in terms of packaging nga pala, hindi ko gano'ng nagustuhan ang packaging nitong ating 20,000 mAh na power bank. Although okay naman siya, wala naman siyang sira. Pero kung ikukumpara doon sa in-order ko dating power bank na 10,000 mAh is mas maganda yung kanyang packaging. Kung makikita natin, meron pa siyang outer box. Sumunod pa yung kulay brown na box. So ayan. So anyway, proceed na tayo sa mismong unit which is medyo mabigat. 20 plus Qualcomm Quick Charge 3.0. Hindi lang ako sure kung 3.0 means 3 ampere. And also sa baba nakalagay din dito yung kanyang iba niyang specs. Ang kanyang capacity is 20,000 mAh, 74 watts, lightning input DC 5 volts 2 ampere, micro input DC 5 volts 2 ampere and 9 volts 2 ampere. So that means pwede mong i-charge ang power bank na ito gamit ang 5 volts and 9 volts. So ito ang kanya nasa front at meron pa siyang plastic cover. So and try nating tingnan yung kanyang initial power. So yan, meron pa siyang 90%. As we can see, meron siyang dalawang USB output at meron ding dalawang charging input dito which is micro USB and type C. At dito naman sa baba ng kanyang power button is meron pa siyang lightning cable which is yung mga charger na gamit sa iPhone. So mamaya titingnan natin yung kanyang mga features dahil susubukan natin sila isa-isa. And ngayon, ipagkumpara man natin yung dalawa in terms of size. Kung mapapansin natin, talaga namang mas malaki ng doble itong ating 20,000 mAh power bank kumpara dito sa 10,000. And sa kulay naman, almost the same lang naman. Ito nga lang aking 10,000 na medyo luma is medyo kupas na. At ito namang 20,000 is bago pa kang kaya talaga matingkad pa yung kanyang kulay. And ngayon, I will test naman yung kanyang mga ports kung gumagana and gaano kalakas yung kanyang mga current na kayang ilabas. So, try ko munang gamitin yung kanyang unang USB port or USB 1. So, yan, hindi siya gumagana. Lipat ko sa kabila. And ayan, hindi pa rin siya gumagana. Try ko naman gamitin ito sa 10,000 mAh na power bank. So ayan, gumagana. So ngayon, gagamitan ko ito ng USB charge meter para malaman. Baka naman kasi hindi lang compatible itong USB LED light dito sa ating 20,000 na power bank. So ayan, meron siyang 5.11 volts. Yung kabila naman 5.13 volts. So gumagana naman ang kanyang mga USB port. So masasabi ko na baka hindi lang talaga compatible itong USB LED light na ito. And now, try ko naman mag-charge ng Android device gamit ang kanyang original na micro USB charging cord. So sa size naman is okay na rin naman. So try ko sa kanyang USB number 1. So yan, nag-charge naman siya. Try ko naman sa USB number 2. Yun, nag-charge din naman siya. And try ko din namang mag-charge ng dalawang device ng sabay-sabay. So yan, working. And itong last. So yan, nag-charge na pati yung power bank. And kaya niya ng dalawang device ng magkasabay. So ngayon, try naman natin mag-charge ng tatlong device gamit yung kanyang dalawang USB output at yung kanyang isa pang USB Type-C output. So
Yan, umiilaw na yung ating ring light. And next naman itong isang Android phone. So yan, nag-charge na rin. And then ilast naman natin charge ko itong power bank gamit ang Type-C output. Mga hindi nakakaalam, pwede tayo mag-charge ng isa pang device gamit yung kanyang Type-C output. Kasi itong Type-C output, dalawa yung kanyang uses. Pwede ka mag-charge gamit siya at pwede ka rin maglabas ng power gamit din ito. So yan, nag-charge na yung aking power bank. So bali kaya niya ang tatlong device ng sabay-sabay. So ayan. In this case talaga napaka-convenient niya at hindi mo na kailangang intayin pang ma-full charge yung isang device para makapag-charge uli ng sunod-sunod dahil tatlong device is kayang-kaya niya. And try ko din namang i-measure yung kanyang output current. Pero uunahin ko muna sa 10,000 mAh na power bank. Ang gagamitin kong load ay isa pang 10,000 mAh na power bank tsaka isang ring light. So yan, dito sa 10,000 mAh na power bank, kaya niyang mabigay ng 2.77 ampere. So 5 volts times 2.77 ampere is equal to, and ngayon try ko naman subukan sa 20,000 mAh na power bank. So ayan, 2.77 amps din. So almost the same lang naman sila. And tumataas pa nga minsan. Pero dito base sa kanyang specification, kaya niya maglabas ng 4.5 amps. Pero hindi natin ma-measure yung kanyang maximum output current kasi nga mababa lang naman itong aking dalawang load. So ngayon naman 0% na itong aking 10,000 mAh na power bank. At ito namang ating 20,000 mAh na power bank is nasa 90% pa rin. So ngayon i-charge ko siya at para din malaman natin kung ilang percent ang mababawa sa kanya. So dahil nga ito ay katumbas niya ay dalawa nitong 10,000 mAh power bank, dapat ma-full charge na itong 10,000 na ito ng 1.5. So ayan, nag-charge na. And ayan, update ko lang, 1% na itong aking power bank na 10,000 habang ito namang 20,000 mAh ay hindi pa rin nababawasan. So ngayon naman makita natin full charge nitong aking 10,000 mAh na power bank at meron pa ding tirang 48% itong 20,000 mAh. Pero kanina ito is 90% lang. Kung idadagdag natin yung 10%, bali ito ngayon is meron pang 58%. So meaning ang 100% itong 10,000 mAh power bank ay katumbas lamang ng 42% nitong 20,000 mAh na power bank. And in that case, kayang-kayang i-full charge itong 20,000 mAh power bank itong 10,000 mAh ng dalawang beses at may tira pa. In terms of fast charging naman, okay din lang naman dahil itong 10,000 mAh power bank is na full charge niya sa loob ng 4 na oras. At ngayon meron pa siyang tirang 48%. Ngayon try naman natin kung ilang cellphone pa ang kaya niyang i-charge. So ngayon i-charge ko ang aking iPhone 5, 0%. So try natin kung kaya niya pang i-full charge at kung ilan pa matitira sa kanya. So ayan, nag-charge na. So ayan, dahil gusto ko na malubot itong power bank, charge ko na rin pati itong aking mini water dispenser. And ayan, meron pang tirang 39% yung power bank. At yung iPhone naman is meron namang 78% from 0%. So ayan, ngayon full charge na itong iPhone. Ayan, 100% na, pero dahil meron pang tirang 33% itong power bank, ay i-charge ko na rin itong isa pang Android phone. So yan, nag-charge na rin at so mag-charge lang ako na mag-charge dito sa power bank na ito at mamaya ibibilangin natin kung ilang device ba ang kaya niyang i-full charge. Ngayon, i-charge na natin at titingnan natin kung gaano kalakas na current na kayang kuhain itong ating power bank. Siya ngayon is nasa 20%. Hindi ko na siya na-drain ng 0% kasi masyadong matagal kasi napakatagal niyang malobat. Ito-try natin siyang i-charge at i-measure ang current gamit ang lightning cable, micro USB at Type-C. So try natin unang-una sa lightning cable. So yan, nag-charge naman siya at nagko-consume na siya ng 1 ampere, 1.15. Pero kanina mabot siya ng 1.20. Pero syempre depende pa rin yan sa ating charging cable. Ito kasing charging cable na ginagamit ko is medyo maliit. Kung kaya medyo mahina rin ang kanyang power na kayang i-handle. So yun, base sa pag-check ko is umabot siya ng pinakamataas na 1.31 ampere. Try natin sa micro USB.
So ayun, based on my observation gamit ang micro USB is babot siya ng 1.44 ampere. And next, try naman natin sa Type-C. So sa Type-C naman is umabot siya ng 1.5 ampere. Kung pagsasamahin naman natin ang Type-C tsaka itong lightning cable, so ayan, umabot siya ng 1.55 or 1.54 ampere. So ngayon, subukan na natin kung compatible ang power bank nito sa fast charging. By the way, sa fast charging nga pala, hindi lahat ng cellphone o hindi lahat ng device is pwede nating magamit sa fast charging. Meron kasi mga cellphone na compatible sa fast charging katulad nitong aking Tecno Camon 90. Kalimitan kasi ng mga cellphone ngayon na compatible sa fast charging is hindi na lang 5 volts yung kaya nilang tanggapin. Pwede na rin sila sa mga 9 volts. So ayun na nga, masasabi ko naman na worth it naman itong ating 20,000 mAh na power bank. Kasi nga marami tayong pwedeng devices na pwedeng i-charge simultaneously. Matagal din siyang malawbat, pagkatapos is mabilis din siyang i-charge. By the way, napo-full charge siya sa loob ng 3 to 4 hours. Yun nga lang, dahil nga medyo mataas ang capacity ng power bank nito, is syempre mabigat din siya kumpara din sa ating 10,000 mAh na power bank. And by the way, kung gusto nyo nga palang i-check or kung gusto nyo din bumili nitong ating 20,000 mAh power bank, is ilalagay ko yung link natin sa description below at sa comment section below. At i-click nyo lang yun at diretso na kayo mapupunta sa shop na binilhan ko sa Shopee. So ilan muna for today's video. Kung meron kayong question or recommendation, just comment lang sa ating comment section below.